I'm Reynald de la Cruz, visual artist. Ang title ng show ko ay Another Dish on the Table. Katulad ng bagong kwento sa isang lumang kwadro. Nabuo ko yung concept sa pagbabalik tanaw ko nung maliit ako na kapag pumapasok ako sa mga bahay ng mga kalaro ko, kapitbahay ko, madalas kong nakikita yung Last Supper na kwadro. Pero noon, syempre, hindi ko alam na ano yung ibig sabihin ng mga nakalagay dun sa kwadro na yun. So, pag tinatanong lang, minsan sinasabi nila na kaya doon nilalagay yun dun sa bahay nila o sa tapat ng hapagkainan dahil swerte raw yun dahil nabe-bless sila. So, kaya siguro kami hindi masyadong mayaman nun. Dahil wala kaming Last Supper dun sa bahay namin. Dahil lang nakasabit doon yung mga carpet na nakalagay, aso, pusa, sisiw. So nagkaroon lang ng kaalaman tungkol doon sa kwadro na yon. Siyempre nung naging artist na ako, na nakikita ko na, nare-research ko na yun palang kwadro ng Last Supper na yon ay gawa ni Leonardo da Vinci. So siyempre artist tayo, nakikita natin yung concept na yon na ginawa ni Leonardo da Vinci, kaya parang naiugnay ko yung experience ko noon saka sa painting ni Leonardo da Vinci na Last Supper. So sa unang tingin kasi hindi malalim yung pagkakilala mo dun sa painting ni Leonardo da Vinci na Last Supper, ay parang pagtanaw lang sa isang salo-salo. Parang kultura ng isang Pilipino na pag nagkaroon ng tipon-tipon, merong isang lechon. Di ba? So, parang ginawa ko doon sa lamesa ng Last Supper, ang makikita lang talaga doon, tinapay at katas ng ubas. Di ba? Parang pagkilala sa dugo at katawan ni Kristo yon. At parang paghahayag yung Last Supper sa malalim na pagsisiyasat, ang ibig sabihin pala nun ay buniyahayag ni Kristo yung kung sino yung magkakanulo at magtataksil sa Kanya. So, sa unang tingin, sa pangkaraniwang mata, makikita mo yung Last Supper, meron isang mahabang lamesa na ang nakalagay, tinapay at katas ng ubas. Pero, hinaluan ko ng kung ano-ano. So, para hindi lang maging pagkain ng tiyan, kundi maging pagkain ng kaisipan sa lahat ng makakakita at makakapanood nung exhibit ko na ito. So kaya nilagyan ko siya ng lechon, may inilagay ako na tinapay dun sa mga platito na nakuha ko dun sa mga pinturang natira ko. So ibig sabihin, yung mga parang tinapay na yon na gawa sa pintura, ang artist, ang tinapay nila at ang kinakain, ang pinagkukunan ng pinagkakahanap buhayan ay yung pintura. So yun yung parang ibig sabihin ko doon sa inilagay ko doon. Meron akong isang artwork na Last Supper na maliit. Yun ay nakita ko nung nililigawan ko pa lang yung asawa ko noon. Natatandaan ko yon na 1990, around 19 or 98. Nakikita ko yun eh. Yun pala, yun palang mga piyesang ganun na tinitinda pala ng tatay niya at pinagkakahanap buhayan nila. So noon for sale yun eh, yung piece na yon. Pero ngayon, parang gusto ko ilagay na not for sale na. Kasi syempre, iba na yung value para sa akin nun. Kasi malalim na yung sentimental value ng isang bagay. Malalim na para sa akin. Kasi yun ang ginamit sa panghanap buhay nila, di ba? Yung kwadro na yon. Kaya naisip ko na lagyan na lang ng not for sale. So meron naman akong pyesa na portrait ni Mona Lisa at portrait ni Leonardo da Vinci. Pinagsama ko yung lumikha at saka nilikha.
So ito namang Virgin, nilagyan ko ng mga straight line na yung inilagay ko naman na kamuka dun sa parang pinaka-strip, yung parang portrait ng hindi na virgin. Parang ganun. So, meron siyang opposite na images. Tapos ito namang skin, yung may mga parang The Lost Painting of Leonardo da Vinci. So parang ang concept ko lang sana dyan, parang kaya siya skin, ilalagay ko lang sana na parang trapal ng isang lamesa para ipapatong ko lang doon sana yung mga element. Pero hindi na natuloy dahil maganda na siyang tignan at ayaw na ng wife ko na gawing parang trapal ng lamesa. Meron naman akong kinuha sa isang drawing ni Leonardo da Vinci na nag-uusap na dalawang babae na parang naisip kong i-relate doon sa napapanahon na mga nagchichismisan, kaya tinaitilan ko ng Maria Tess parang.